Lahat po ba bless? Amen. Alam niyo po na sobrang bless po kami itong nakaraang linggo. Update ko lang po kayo sa nangyayaring DBS sa Morong. So from day 1 to day 3, binagsa po kami. Hindi po kami bumaba ng 60 per head ng mga bata po. At nung graduation na umabot kami ng 85. Hindi namin alam kung saan namin dadalhin yung mga bata. Pero napakabuti po ng Panginoon. Dahil yung mga nanay, kahit maliit sa labas ng church, andun sila, ginagabayan nila yung kanilang mga magulang, kanilang mga anak. At kahapon po, yung pinakamagandang nangyari. So, nakapag-minister po tayo sa mga hopeful agent. Yung birthday celebration po ni Brother Rodel, ginanap po namin sa mga hopeful agent sa Kainta. Medyo nalungkot ako na natuwa. Nalungkot ako kasi meron pong kilala na dalawang matanda. Minsan matanda po na to, nung bata pa ako, dahil natitinda po siya ng dyaryo dun sa junction. At naroon po siya, kinausap po yung social worker. Anong nangyayari? Bakit naroon siya? Ang sabi sa akin, pastor, inabandon na siya ng kanyang pamilya. So natutulog na siya dun sa kalsada. At yung isa naman, talagang tinakbi na siya ng kanyang pamilya. Nakakatuwa kasi sobrang blessed ni Nanay Conching. Lagi na may mention yung kanyang pangalan. At nung kami nag-video, sabi ng social worker, Nanay Conching, saan ka naman pupunta? Nagulat kami. Yung pala, meron pala siyang kapangalan doon. Nababa na matanda na gumagal doon sa ano ba tawag doon? Doon sa Asia na yun. Nakakatuwa kasi lagi pong na-mention yung pangalan ni Nanay Conching. So, ganun po mabuti ang Panginoon at family day natin, sobrang blessed kami. Dahil for the first time na nangyari sa family day natin, meron tayong pinaptalis. Diba? Sa Morong, siyam. Sa Sayo, Pasig, 4. So, napakarami na ginagawa ng Panginoon sa ating pong iglesia. Di ba? Ito po yung ating topic ngayon. Trusting God in every circumstances. So makita po natin na maraming pinagdadaanan ang bawat sa atin dito. Pero may isang bagay po na sinasabi ang ating Panginoon. Sa panahon na tayo daraan sa mga circumstances ng ating buhay, sino ba yung dapat nating pagkakatiwalaan at aasahan? Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kung ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang mapanatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So makikita po natin yung senaryo na yan kung saan si Pablo ay dumalangin sa Panginoon dahil nagkaroon siya ng karamdaman. At kung time na po ay siya nasa proseso ng gano'n, naranasan niya yung kahinaan bilang tao, naranasan niya yung kahinaan, naranasan ng ordinaryong tao. At dumalangin siya sa Panginoon, pero ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon? Sa panahon daw ng kanyang kahinaan, doon yung buong mararanasan yung galak. Sa kanyang kahinaan, mapapanatili yung sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So pinapakita po na sa buhay po natin, marami tayong pinagdadaanan, pero ano po ba yung ating ginagawa? Dalawang bagay po yung dapat nating maunawaan sa panahon na tayo daranas ng pagsubok. Number 1 is yung kapag tayo may problema dumaan sa buhay natin, ang unang nararamdaman natin at nakikita natin sa sarili natin yung emotion. Tama? Kaya hindi natin minsan na-overcome yung pagsubok na dumarating sa buhay natin dahil unang umiira sa atin yung emotion. Normal naman talaga yun. Kapag ikaw'y nasaktan, magkakaroon ka ng emotion. Pero hindi natin nakikita, ano ba yung purpose? Bakit ako dumadanas na matinding pagsubok? Sino po ba yung gusto na lagi may pagsubok dito?
Sister Marilyn, gusto niya lagi siyang may pagsubok. Pero yun ang isang bagay na ayaw ng isang mananampalataya. Di ba ba? Dahil kapag ang tao ay dumarating sa pagsubok, kaya yung bagay na iniiwasan nila. Kaya una-una, ano na ako pag may pagsubok na? Ano na yung attitude ko kapag ako'y dumarating sa matinding pagsubok? Subukan mo, gusto ko puro biyaya lang, puro blessing lang. Pero pagdating sa pagsubok, medyo pasok mo na tayo. Kaya, ganun po yung bagay na nangyayari po sa mga tao ngayon. Ang sabi nga po is, yung 60% daw na tumatalikod sa simbahan, ay yun po yung mga ayaw ng pagsubok. Dahil para sa kanila, ang lagi nilang nasa isip, yung pagsunod ko sa Panginoon dapat laging blessing. Kapag dumarating na sila sa matinding pagsubok, ayun yung nagiging dahilan para umiiwalay sila doon sa kanilang relasyon sa Panginoon. At kung titignan mo raw sa panahon ngayon, kahit sinong taong tatanungin mo, isang bagay yung ayaw nila, yung pagsubok. Dahil hindi nila alam kung paano lalabas at lulusutan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. Kaya marami puro nag-backslide ngayon sa church dahil hindi nila nakakaya yung trials o circumstances na dumarating sa buhay nila. At napakalito ng percentage na kung saan yung mga Kristiyano na nagtitiwala doon sa pangako ng Panginoon ay napakaliit lamang, yung 40%. Dahil naiintindihan nila ng kanilang tinanggap sa Panginoon ay bahagi ng pagsubok. Pero maraming po Kristiyano ngayon na hindi po talaga nila naiintindihan yung pagiging isang Kristiyano. May tatlong bagay po ako sasabihin. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at hindi natin magagawa ang mga yon. Tama naman. Limited lang yung makayahan natin. Kahit may mga tao nga na sinasabi nila na kaya kong mabuhay kahit mag-isa ako. Na kaya kong makasugat kahit mag-isa lamang ako. Hindi ko kailangan ng tulong ng ibang tao. Pero kung titignan po natin, limitado lamang po yung ating kakayahan. Yung ating lakas, yung ating talento, limitado po lamang yun. Kaya nga sinabi ng Panginoon, apart from me, you are nothing. So sinasabi po na salita ng Panginoon na ano ang magagawa ng tao kapag wala ang Diyos. Minsan may doon na tayo. Tayo mga tao mayabang tayo. Aminin man natin o hindi. Sabi nga, napag-usapan namin yung sumurong. Sabi nga ako, Pastor, alam mo, kaya akong tumanda, kahit hindi ako mag-asawa. Kaya akong mabuhay, kahit mag-isa lang ako. Kahit wala akong kasama, kahit wala akong asawa. Okay lang sa akin, kaya ko. Sabi namin, hindi mo yan kaya. Kasi walang bagay dito sa mundo na kayang pagtagumpayan ng tao na wala ng Diyos. Kaya may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kung karamdaman natin, hindi natin kayang kontrolin. Nakakalungkot kasi may kasama po ako sa gym, one week lang. Sobrang lakas niya po bumuhat. Bumubuhat siya ng almost 300 pounds. Napakalaki ng katawan, ang daming supplement na iniinom niya. At nabalitaan namin ng last week, may natake sa puso. Napakapit, mayroong 8 packs. Talagang kung titignan ko na maka-face ang kapag-umpit. Sabi namin ng tatakawin, bakit namatay? Sabi, natake sa puso. Eh, ngayon 28 years old. Inatake sa puso. Kaya na lagi sinasabi sa akin nila na si Brother Oye, malakas ang katawan niya kasi nagbubuhat. Pero lagi ko sinasabi na walang sino man ang pwede magsabi na nakatayo siya at hindi siya pwede yung mabubuhat. Kaya ang kakayahan natin mga tao ay limitado lamang. Kaya kung titignan po natin, kung aalisin natin yung pamamaraan na tayo ay lalapit sa Panginoon, wala po tayo mararating. Number 1 po. Kaya kailangan natin tanggapin ang ating mga limitasyon at humingi ng tulong. Yan. May mga tao ka, tulad ng sinabi ko kanina, na ayaw humingi ng tulong. Mayayabang. Naalala ko yung pastor na nawala ng tubig doon sa church. Ang ginawa ko, inigib ko siya ng tubig. Mula 4th floor, inigib ko ng tubig. Kasi nahawa ako doon sa pastor. At nung pinupuno ko nabatawag yung drum na dahil sa akin yung pastor. Medyo ng question ako sa akin, ba't nagalit yung pastor
tinuturuan ko na naman siya. Sabi ko na sa'yo, huwag mo akong umigib ng tubig, kaya ko yan. Kaya kong gawin yan. Pero ang gusto ko lang is makatulong sa kanya. Ngayon may mga tao sa buhay natin, sa paligid natin, may mga tao talagang ganun. At tayo, minsan tayong mga tao at mananampalataya, masyado tayong mayabang. Masyado tayong dumidepende sa sarili natin. At minsan kapag may problema na tayo, lagi natin sinasabi, kaya ko to. Kaya ko itong malagpasan. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Pero may mga bagay na naniiba na hindi mo napapansin. Unang-una, nawawala na yung kasiyahan. Pangalawa, lumalayo ka na sa mga taong malapit sa iyo. Paano mo masasabing kaya mo o kaya ng isang tao yung problema dumarating sa buhay niya na walang tulong ng ibang tao? Masahin mo ng mga Ngalala chapter 4 verse 9 up to 10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila, sapagkat kapag nabuwal ang isa, may itatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. So sinasabi po rito na minsan tayo mga tao talagang siya tayo makasarili, self-righteous. Iwas tayo sa church. Hihilin natin yung mga naranasan ko po yan. Noong time po na dumanas kami ng matinding pagsubok mag-asawa. At yung mga taong pastor ko na binata pa ako, nag-serve na ako sa kanila yun. At na sinasabi yun, parang nagdidiman na ako, bakit sa kabila ba ng ginawa kong ito, ito yung magiging kabayaran ko. At dahil kung sinasabi nga sa akin ng misis ko, mag-stop ka na mag-complain. At sabi ko, kung titignan po natin, hindi man na nila nire-recognize, isa kami sa mga pillars, to God be the glory, isa kami sa mga pillars ng church na yon. Hindi lalago yung church na yon, yung gawain na yon. Kung hindi kami nagpursige at gumawa ng bagay, nakikita ko na yon. At nung time na nag-iisa na ako, hindi man ako pinapuntahan sa church para i-follow up, para akong nasa kumunin ng utilding lumulubog. Kaya mga kapatid, napakahalaga talaga na kapag tayo po ay dumating sa circumstances ng ating buhay, napakahalaga na lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Lalo tayong nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Lalo na kung dumating sa buhay mo ay personal. Sino po yung pinakamagandang modelo na tinukoy ng Biblia nung siya'y dumanas sa matinding pagsubok? Kilala niyo po yun. Alin po ay si Job. Noong time na dumanas sa matinding pagsubok si Job, sabi ng asawa niya, sumpahin mo na yung Diyos. Dahil bakit po? Dahil nakita ng asawa niya kung ano nangyari sa buhay nila. Nakita ng asawa niya kung ano yung disaster na nangyari sa buhay nila. Nawala yung kanilang kayamanan, nawala yung kanilang negosyo, nawala yung kanilang farm, nawala yung kanilang mga anak. Pero ano yung naging attitude ni Job nung siya ay dumanas ng gano'n? Mula mo ba tayo maglilingkod sa Panginoon sa mga bagay na mabuti? At hindi ba tayo maglilingkod sa mga bagay na masama na nasa buhay natin? Kaya napaka-akutang problema na dumating sa buhay ng tao. Kapag hindi po nila masyadong naiintindihan yung mga circumstances na dumarating po sa buhay. Number 2, kaya kailangan natin tanggapin ang responsibilidad at aksyonan ng ito. Ano po ba yung responsibility na dapat ginagawa ng isang mananampalataya kapag ikaw ay may problema? Number 1, pag-pray ka, nagkakasama ng ako. Sabi ng Colossus, ano ba lang inyong ginagawa, gawin ninyo namin buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Napakalaga po ng mga kapatid. Dapat ginagawa natin yung mga
Hindi tayo nagminiman piso. Hindi tayo gumagawa ng bagay para i-please yung ibang tao. Ginagawa natin yung dahil mahal natin ng Panginoon. Kaya nga po nung nakarang araw, lagi pong story na maraming yung 3 days, walang tulog. Paglabas nga ng trabaho, susunduin ko, diretso na kami ng murang. Uwi kami, hapon na. Papasok siya ng, hahatid ko siya ng 7 o'clock ng umaga, anong gabi. Susunduin ko siya ng 7 o'clock din ng umaga, gabi, umaga, diretso na kami ng murang. Uwi kami, alas 5, minsan alas 4 na, wala pong tulog. Sabi ng mga kapatid sa murang, kaya po kami sa na 3 days walang tulugan. Pero lagi namin sinasabi, ginagawa namin ito para sa Panginoon. Hindi kahit kanino pa man. Diba? Pero dapat tayo, nandito tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon dahil para sa Panginoon. Alam mo lang yung ginagawa, gawin nyo na may buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sabi mga ni Job, sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan man tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Kasi alam ni Job yung pagdaraanan niya. Sino yung nakapanood nung sa Facebook, yung sinunog niya yung kanyang tatlong anak? Sino nakapanood? Di ba nakakalungkot? Tinitignan po namin, pinaobserbahan po namin, bakit kaya nagawa ng tao nito na sunugin yung kanyang mga anak? Muna is, wala na siyang tatakbuhan. Wala na siyang pwedeng malalapitan. At imagine mo, yung time na binubuhusan niya ng tiner at gasolina yung kanyang anak, at sinusunod niya yung dalawang anak niya yung nagyakapan. At tignan na natin yung senaryo na ganong pangyayari. Na yung anak mo ay sinusunod mo at nararamdaman nila yung sakit ng pagsunod. Isang bagay yung tatawagin nun. Ano yung tatawagin nun? Yung pangalan ng nanay. Sabi nga namin pa sa mas maganda, yung mercy killing na lang yung ginawa niya, pinarin na lang niya sa ulo. At least, hindi niya nakita yung paghihirap ng kanyang mga anak. Bakit nagawa ng tao niya? Pagkatapos niya na nasusunod yung kanyang anak umiiyak, tinatawag yung pangalan ng kanyang magulang. Binangin sa kanya. Makinis ba natin yun? Pero nawala na sa akin. Nawala na sa control. Bakit? Dahil hindi niya nakayanan yung circumstances sa kanyang pinagdadaanan. Sabi doon, umahatid daw sa baptist. Baptist daw, umahatid daw sa baptist. Ano ang ginawa ng church? Bakit umantong sa ganun? Hindi pinuntahan ng mga workers. Hindi pinuntahan ng pastor. Kasi nung time na yun, butterwork na yung babae. Binububog yung lalaki may babae. At yung kanyang pina, yung mother-in-law, ayaw sa kanya. Pero bakit naisip ng tao ngayon? Masunugin na gano'n ang kanyang maging final decision na wakasan ang buhay ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagsunog. Pagsunog, dahil number one is walang nag-i-intervene sa kanya, walang magandang mensahe na narinig yung tao para ma-encourage, para magpatuloy, na hindi niya gawin yun. Kaya napakahalaga na ang isang Kristyano, kapag dumalang sa matinding pagsubok ng kanyang buhay, lalo siya lumalapit sa Panginoon. Kapag namin dito, noong last week, anong nakaraang taon, nakita na inaagnas na nag-50. Ito lang sa Ibalapis sa record. Kaya siya nalaman na ng 50 na amoy. At yung mga parcel na dinideliver sa kanya, nabili yung phone daw, kasi yung may-ari ng upa nasa taas. Nasa ilalim siya na nakasarap. Ngayon, nabiling daw yung cellphone, tinatawagan ng mga delivery boy. Ring ng ring. Alam na, napakaganda ng posisyon ng ano na yun, ng tao yun. Manager siya sa call center. Malaki sweldo. Pero, ang sabi kaya daw, napakamatay. Iniwan ng boyfriend. Pati. At ang pagbukas po ng may-ari ng bahay, nakita po niya, halos, inaano niya
Ilang punto niya hindi makalimutan. Pagbukas niya ng pinto, nakaharap sa kanya yung napakamatay. Labas daw yung dila. Yung dila daw, isang metro na, isang ruler na, yung apa. Kasi 3 days na nangangaroy na. So bago mahandang sa ganung bagay, yung mga tao na papakamatay, kasi wala silang inaasahan sa salita ng Diyos. Pero tayo mga kapatid, meron tayong pinapabasihan na salita ng Panginoon. Pero nakakalungkot kasi kahit na-expose tayo sa salita ng Diyos, na-expose tayo sa mga tao na nag-i-encourage sa atin. Pero bakit may mga tao pa rin na lumalayo sa church? Bakit may mga tao pa rin tumatalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoon? Kayo na sumagot sa question. Bakit kaya? Kaya unang-una, hindi nila naiintindihan talaga yung pagtanggap nila sa Panginoon. Bakit kaya naranasan ko yung gano'n? Nag-backslide ako. Ayoko mag-entertain ng kahit sinong tao. Kasi feeling ko nag-iisa lang ako. Bakit kaya sinasabi ko na nalilingkod ako sa Panginoon? Binata pa naman, nalilingkod na ako sa Panginoon. Dumating ako to the point na masira na yung pamilya ko dahil pinaprioritize ko yung ministry. Ito ba yung magiging reward na ginagawa kong paglilingkod sa Panginoon? Nasabi ko yun. At minsan pag nagawin ko kami ng Pastor Uli, hindi siya makapaniwala na nagawa ko. Talaga? Talaga Pastor Uli ko. Sabi ko, ganun ako ka-devoted yung binata ko. May support o walang support? Go. We live by faith and by faith. Ganun yung modo namin. Kahit asin lang ang baon, palitan mo ito. Kahit tuyo lang ang baon. Kasi kabiran namin, pagkayang sa putok, kapakain ka ng Panginoon. Pero nung dumating yung times, nagumaya sa kanang yung pagsulit. Lahat ng bagay na meron. Kasi hindi ko pinangawakan yung salita ng Diyos. Number 2. Kaya kailangan natin ganap na magtiwala sa Diyos. Kaya kailangan natin ganap na magtiwala sa Diyos. Nasabi po ng Filipos, chapter 4 verse 6 and 7, huwag kayong mabalisa at magbusa ng mga bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang manawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-iisa kay Kristo Jesus. Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, lahat ng bagay na darating sa buhay natin, kaya natin. Kaya mo ba? Lahat ng bagay na makapagpuntayan natin. Walang bagay na hindi natin makapagpuntayan kung tayo nagtitiwala sa Panginoon. Pero, bakit maraming Kristiyano may sakit na? Hindi lang spiritual sa akin, even physical. Ngayon lang nga sa akin, Pastor, dinisend ba talaga ng Panginoon ang isang mananampalataya ay magkasakit? Dinisend ba talaga ng Panginoon ang isang mananampalataya ay dumaan sa proseso na katulad ng wicked people? Kung ano yung pinadaras ng wicked, hindi ba pwedeng righteous naman? Para sa righteous naman yung mararanasan ng mga tao na nagtataya sa Panginoon. Sabi ko, ano ba yung pinaka-main reason bakit kailangan mangyari yan? Dahil tinitest ng Panginoon ng ating pananampalataya. Ano ba yung hinaharap ng Diyos sa kanyang mga anak? Yung pananampalataya. Tatlong dahilan kung bakit madali agad sumuko. Ayan.
Number one, walang makikis. Ayaw ng Kristiyano na makikis. Diba? Sino ba ito na magkis? Wala. Wala magkikis. Wala pagkikis sa iyo yung bagay na ayaw ng isang mananampalataya. Kasi bakit? Sabi nila kapag ikaw naglingkod sa Panginoon, nasa bed of roses ka. Yung favor ng Panginoon nasa sayo. Kasi tapos ka na doon sa stage na pinagdadaanan mo. At hindi mo na mararanasan yung mga bagay na naranasan mo ng panahon na hindi mo pa kinatanggap at kinikilala ang ating Panginoon. Sabi ko na sa Santiago chapter 1 verse 2 and 3, mga kapatid, maganda kayo. Kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Pero lahat ba ng tao na iintindihan yung verse na yan? Ayan, minsan yung pagkakamali sa isang tao na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Maraming tao, binabasa nila ang Bible back to back ng Biblia, from Genesis to Revelation, pero yung katotohanan, kahit nababasa nila yon at i-memorize nila yung verse na yon, pero kapag dumating na yung pagsubok sa buhay nila, yung application, paano ko i-apply yung nabasa ko, hindi ko na nagagawa. Pero subukan mo ibang libro basahin. Muha ka ng law. At ikaw ay naka-encounter na isang traffic enforcer. At alam mo yung rights mo kung nasa libro ng law. Malamang, i-justify mo yung ginagawa mo. Pero, kapag pagsubok na ang dumating sa isang mananampalataya, ginajustify niya ba yung salita na kanyang naunawaan at naintindihan at nabasa sa salita ng Panginoon? Hindi. Kadalasan, namamanipula yung tao ng sitwasyon sa buhay niya. Nagiging blindness ng kanyang paningin doon sa kanyang nabasa na pangako ng salita ng Panginoon. Kaya yung kulang sa isang mamaman na ayaw, walang pagkikis. Sino po yung gustong sumama? Exipan mo. Katawid ko rin natin. Pero may damage. Kailangan nyo mag-ibig. Kaya maglala, sagot ko yung Boracay mo. Kasi malapit na kami sa Boracay. 1 hour, wala sa amin. Kaya tayo mag-Boracay. Sino ba yung willing sumama? Wala? Ayaw ko na ng Boracay. So may plano po kami na next year, mag-mission kami sa Antigua. Kaso, pagpunta natin, okay na bukas, mabalikin tayo natin. Hindi po, mga 1 week po kami. Plano pa naman po. Kasi yung pisang ko po, lagi po niya akong sinasabi. Sabi niya, ay pamangyo, ito, wala kayo pupunta rito. Handang-handa na yung mga tao. Imagine mo, yung mga tao handang-handa na. Huwag na uwag. Pero ang tanong, sa silent worship kasi yung iba, may handang mag-face. Tuwanan niyo muna yung mga asawa niyo, 1 week. Tuwanan niyo muna yung mga anak niyo, 1 week. Kaya ba? Kaya? Yung mga alagay niyo, yung mga apo niyo, tuwanan niyo muna 1 week. Kaya ba? Parang wala. Si Brother Joe, salita. Diba? 1 week. Sabi niya is, magalang. Kailangan nagagalak ang isang tunay na Kristiyano kapag siya ay problema. Diba? Alam mo, ang isang mananampalataya kapag may problema. Kahit si Amor Solo, hindi niya kayang ipinta yung pagmumpa ng isang mananampalataya. Kaya na yung katotohanan. Kaya sabi niya, pagpunta mo ng church, kapag nakita mo yung mga kapatiran sa paligid mo, nag-observe ka, malalaman mo na may pinagdadaanan. Bakit po? Walang po. Hindi makikita ito. Meron mga Kristiyano na tumatalong, nag-uusip, tumatalong, pumapalakpak, naglulupasay, kasi may problema siya. Ito ba wala? Pero dapat ganun, magaling sa mga. Kasi
pagsubok na darating sa buhay mo, yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Diba? So bakit? Lalo kang magiging strong. Lalo kang mamumul. Lalo kang titibay. At yung mga bagay na mahina sa'yo na umuovercome mo, yung buhay natin cycle lang yan. At hanggang hindi mo na overcome, yung kahinaan mo na yun, paulit-ulit ka lang idadali ng Diyos doon. Kaya ang gusto ng Panginoon, lagi niyang pinapaharap sa'yo yung problema na yun, kasi ang problema, hindi mo ka pa matatawag na mananampalataya hanggang hindi mo na overcome yung weakness mo na yun. Pag na-overcome mo na yun, yun ang masasabi na tunay ka lang mananampalataya. Kung ikaw yung tatlong day lang kung bakit madali agad suko, walang pagtitiis. Ang dapat magtiis ang mananampalataya. Pagiging mga sarili at makamagod. Sabi ng unang 1, chapter 2, verse 15 to 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi magmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Kaya hindi makasarili at makamundo yung nagiging dahilan ng isang mananampalataya, kaya hindi niya kaagad na-overcome kapag dumating siya sa buhay ng kanyang pagiging mananampalataya. Hindi tayo sumuko. Kasi yung attachment niya, nasa na doon. Sabihin mo na, doon sa mga, no? Ito, wala nang mga tanong dito. Nung lagi siya natin, ayun yung kaisa-isang lalaki nung umating sa mga. Kaisa-isang lalaki, natuwa ko kasi sabi ko kaisa-isang lalaki nung umating sa mga. Sabi nga, Pastor, pagpilin mo na ako, magkaroon ka ng trabaho. Kasi pagpilin natin kasi umating siya ng Bible study. Imagine mo, binabay niya kahit kainitan, pumunta ng church, binabay niya yun. Pagpasok sa church, pawis sa pawis. Sabi niya, Pastor, alam niya, natutuwa ako. Kasi bakit? Kasi naranasan ko yung presensya ng Panginoon. Guess what? Wala na namin. Kasi may trabaho. Diba? Sabi ko, Brad, ating ang Bible study. Eh, Pastor, wala po akong time. Eh, saan ba yung trabaho mo? Kasi po ako sa Alphamart. Lahat po ng Alphamart dito sa Morong, ginutihan ko. Wala ka bang din, no? Wala po eh. Kahit saan din, may paso ako. Ay yun yung isang bagay na nawawala sa isang mananampalataya. Kaya nang ipagpalit yung mundo. Kaya nang ipagpalit yung bagay na mapapalago sa kanya, sa Panginoon. Kaya minsan kapag dumating yung pagsubok sa kanyang buhay, dahil pinapriority niya yung mga bagay na mabibigay sa kanya ng kasiyahan, hindi yung magpapalago sa kanya bilang mananampalataya o bilang Kristiyano, at maunawaan niya at maintindihan niya yung plano na nilaan sa kanya ng Panginoon. Lahat ng bagay na yun ay kaya niya igiba para lamang sa kanyang kagustuhan ng kanyang katawan. So nakakalungkot kaya minsan may mga tao na mananampalataya on and off sa church. Kasi mas pinapriority nila yung kayong makasarili at makamundo. Ito ba yung pangulo? Kulang sa pananampalataya. Pero sa akin, alam ko natutuwa ako. Kasi lahat ng mga tao doon yung mga pananampalataya. Kaya mo ba? Parang may na. Di ba nananampalataya mo ba tayo lahat? Kasi nakita natin yung progress ng church. Buwan. Nakita natin yung progress ng church. Kung babasahin natin mga 3 years, yung nakaraang 3 years, up to now, ang ganda ng ano natin, ang ganda ng flow ng ating ministry. Lumalago talaga yung gawain ng ating Panginoon. Kaya sabi na sa akin ng pastor na
mga sikreto na ginagawa namin, hindi kami nagtatangi. Tama? Walang malayo malapit sa amin. Hindi kami nagsaset ng boundaries. Hindi kami namimili ng iba Bible study namin. Hindi kami namimili ng lugar na pupuntahan namin. Sabi ko nga kahit malayo yan, pinupuntahan namin. Kasi isa yung goal ng aming iglesia. I-proclaim yung salvation sa lahat ng tao. Kapag sinabi na, layo na, bilangunan. Itong mukha ko yan, layo na. Ito, malaki ko ng church mo. Lakas siguro ng ikaw ng church mo. Sabi, hindi nakukuha yun sa ikaw. Hindi nakukuha yun sa pondo. Nakukuha yun sa laman ng puso ng bawat mananampalataya sa isang iglesia. Kasi alam ko, yung binigay ng vision ng Panginoon sa aming iglesia ay yun yung nakikita ngayon ng bawat mananampalataya sa iglesia ng Panginoon sa Zion. Kaya, darating yung panahon mga gagawa namin malalagay. Yung pastor namin malalagay. Aking mga lalaki sa amin, magiging pastor ka. Ayan ba? Ayan ba? Yung pastora namin na marami ka na. Mateo chapter 14 verse 30, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nagaling na? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi nga kay Pedro. Hindi na rin masisisi si Pedro kung bakit sila kanina. Kasi bakit? Tao siya. Normal sa tao. Kahit po 3 years and a half na nakasama ng Panginoon, nakakaroon niya ng face to face. Kung maraming verses sa Bible na umiral yung pahiging tao. Pero hindi siya nanatili sa ganong kalagay. Diba? Nag-doubt siya, nawalan siya ng pananampalataya, pero hindi siya nanatili sa ganon. Anong ginawa niya? Tinupad niya yung pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Kaya mga kapatid, umunuwaan ng Diyos. Ninitindihan ng Panginoon kung minsan nakukulan tayo sa pananampalataya. Kasi human tayo, tao tayo. Pero hanggang dito is dapat hindi tayo nananatili sa ganong klaseng kalagayan. Hindi ito yung nag-motivate sa atin. Dapat hintikan natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay. So yung buhay, tatlong bagay na bakit nawawala, agad sumusuko ang sama ng palataya. Dahil sa mga nabanggit na po yan. Ngayon po yung naging dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang nawawala sa iglesia. Dahil hindi na talaga naiintindihan at maunawaan yung pagkakatawag ng Diyos sa inyo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyo pong biyaya at kabutihan, Panginoon, sa amin. Lord, alam mo yung kalagayan po ng aming mga buhay. Alam mo, Panginoon, na sa area ng aming buhay, marami kami makukulang sa iyo, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na hindi nagkamaling tumawag sa amin. Ikaw yung Diyos na hindi nagkamaling pinili kami para gamitin para po sa iyo pagkalwalatian. Panalangin namin, Panginoon, patuloy na kailangan mo sa aming puso. Na kung saan, Panginoon, makita po namin na yung pagmamahal na lagi po ibigay po sa amin. Yung pagmamahal na kung saan, Panginoon, na ibigay din namin sa iyo yung pagmamahal na binigay mo po sa amin. Lord, ikaw yung unang nagmahal sa amin. At nararapat lamang po, Panginoon, na ibigay din namin sa iyo yung pagmamahal na nais mo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga panahon na kami nunalaman mo na kami ng Panginoon ay lumabaksak o naging failure sa inyong harapan. Salamat, Lord, dahil ay yung grasya, ang inyong biyaya at isa pa. Para kami, Panginoon, ay makakasin sa panahon na kami ay nanginig na nawawala ng pag-asa. Panginoon, panalangin po namin, patuloy mo kami paratagin sa hanap kong pananampalataya sa iyo, Panginoon. May hindi mo kami madragnan, Panginoon, na
humihina. Pagkus Panginoon, muling banal po na gumagawa na ayon po sa iyong kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy mong papalain ang aming pong buhay, Panginoon.